Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, mag-harvest tayo ng buto ng kangkong. So ito yung tanim ko na kangkong. Ilang buwan na rin ito, magulang na. Nakikita mo yung mga baging niya, oh. Meron ng mga tuyo-tuyo din. Napakarami ko nang na-harvest dito. At ngayon, medyo mabagal na siyang maglabas ng mga talbos. So at the same time ay namulaklak na rin siya. So kasabay noon ay pwede na tayo mag-harvest ng mga buto. So yung itsura ng buto, ano ba itsura ng buto ng kangkong? Umpisahan natin sa bulaklak, yung bulaklak niya ito. Yan. So namumulaklak din ang kangkong, ayan. Pero wala sa bulaklak yung kanyang buto. Hindi natin makikita yan dito sa kanyang bulaklak. Makikita natin yan dito sa ganitong itsura ng kanyang masasabi nating bunga. Ito, yan. Ito pa. Yan pa. So dito mo makikita yung buto ng kangkong. At ito ay hina-harvest ito. Ito actually, pwede mo siyang i-harvest ngayon. Kaya lang pipili ka yung tipong malaki na siya, magulang na. Huwag yung medyo maliit pa na mura kasi hindi pa matured ang buto noon. Ang pinakamaganda niyan, pag mag-harvest ka ng buto ng kangkong, ang pipiliin mo ay yung natutuyo na. Halimbawa itong isang to, yan. Patuyo na to. So, pwede mo nang kunin yan. Ito pang isa, yan. Pwede mo nang kunin to. Ito naman yung sinasabi ko na yan, ang taba, magulang na siya. Pwede mo rin kunin yon. Ito pa, tuyo na, Yan. So, wag mo i-harvest yung bulaklak kasi walang buto doon. Hayaan mo lang na matuyo yung bulaklak. Yan. Kunin na rin natin ito. Ito kasi magulang na to. Ang gagawin lang dito ay patutuyuin. Yan. Dito pa, ang dami nila, Yan. Ito po yung mga pods ng buto. So ito medyo magulang na, nag-uumpisa ng dumilaw. So pwede mo na kunin yan. Matured na yan. Yan, At malalaman naman talagang matigas na siya. Halimbawa, itong dalawang to. Ito, may maputi pa siya. So, hindi pa to dapat i-harvest. Ito, naninilaw na. Pwede mo na siyang i-harvest. Tutuluyan mo na lang siya na patuyuin. At least, alam mo na matured na yung kanyang buto. Alright, meron tayong nakuha dito na ilang mga bunga. Yan. So dito, hindi pa ito yung bunga mismo. Ito lang yung pods niya. So, kailangan buksan natin yan para makuha yung buto. Normally ito, merong dalawa, tatlo. So, binubuksan lang natin yan para makuha yung buto sa loob. Ayan. Yan po yung buto. Alright. Yan. So dito may dalawa ito. Maliit lang siya kaya meron siyang dalawa. Ito ganun din. So kukunin mo lang yung buto na nasa loob nitong bunga pagka siya ay tuyo na. At itong bungang ito, pwede mo na siyang itanim. Dahil ito ay tuyo na. Yan, pareho niyan. Pwede mo na itanim yan. Yung mga brown or blackish brown na itsura, pwede mo na itanim. So dito dalawa lang yung isa, di ba? So ito parang apat naman ito. Yan. So apat naman yung buto niya. Maliit lang siya pero apat yung buto natin na nakuha. Ngayon, ito naman mga ganito, patuyuin muna ito bago siya
buksan. Kasi ito, ang mga buto nito, laman sa loob nito, kulay green pa siya. Hindi pa siya matured, nakagaya ng ganun. So pagka itong mga buto na ganito, sariwa pa, itinanim mo, ang tendency lang nito ay mabulok. So kailangan po solid na siya, ganito, maitim na siya. Ngayon, paano patayuin? Dito po, ang ginagawa ko lang dito ay inilalagay siya dun sa lilim lang, halimbawa sa ibabaw ng ref. Ano po? Natural na matutuyo lang siya over the course of time. So siguro mga 1 linggo matutuyo na yan. Ngayon, kung gusto mo namang maging mabilis, pwede mo siyang ibilad sa araw. Pag bilad mo sa araw yan, mga 2 to 3 days, tuyong-tuyo na yan. Pagka binilad mo siya sa araw. Pero kung di ka naman nagmamadali, hayaan mo lang siya na kusang matuyo. Para gradual yung kanyang pagkatuyo, hindi mo siya pinilit, hindi minadali. Para magtuloy-tuloy din yung kanyang pagkahinog. So hindi pilit, kumbaga. Ito kasing ganito, pagka natuyo ito, liliit pa siya. So kagaya ng mga nauna kong binuksan, kung nakita mo, maliit pa siya. Ito, pag binuksan mo ito, medyo malaki pa yung buto nito. Yan, medyo malaki pa yung buto nito. Pagka binuksan mo, tapos kulay light green siya, sariwang-sariwa pa. Pagka natuyo, medyo liliit siya, na gaya niyan. So kung may tanim kang kangkong sa bahay, yung upland kangkong na pareho nitong nasa akin, pwede kang mag-harvest ng buto sa kanya pag siya ay umabot na sa gulang, pagka siya ay namulaklak na. At hindi mo na kailangan na bumili pa ng buto. Pwedeng yung buto na galing na lang sa tanim mo ang magpuproduce ka uli. Anyway, ito pong kangkong, dalawang klase ang propagation niyan. Unang-una yung sa buto nga, nakagaya nito. At pangalawa, yung kanyang tangkay. Yes, yung tangkay niya, pwede rin paugatan yon. Pwedeng yun ang itanim. Halimbawa, meron kayong kangkong sa bahay, upland kangkong, kinuha mo na yung mga dahon, naiwan na yung tangkay niya. Yung tangkay niya, pwede mo siyang itanim. At later on, mag-uugat din yun. Lalo na kung yung tangkay na makukuha mo ay meron ng ugat. So, pwede mo ibaon sa lupa yun at magkakaugat, mabubuhay, magkakaroon din ng mga dahon. Alright, itong video natin ay kung paano naman mag-harvest ng buto ng kangkong. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!